Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikapitong kabanata. Hindi niya alam kung ano ang mayroon ngayon. Pero kanina pa, naninibago si Zoe sa mga tao. Masyado kayang mahigpit ang anak ng boss nila. Masyadong maagang pumasok ang mga taga-production department. Samantalang dati-rati ay mga 11 pa nagdadatingan ang mga ito. Good morning! Masiglang bati ni Zoe sa mga ito. Nahimalang naunahan siya ngayon sa opisina. Anong himala ang nangyari? At nandito na kayong lahat? O masyado lang akong late ngayon? Takang-taka siya dahil halos lahat ng kaopisina ay naroroon na at medyo formal ang drama ng mga ito. Kung titignan nga siya lang ang nakasimpleng damit. Kunwari ka pa. Alam mo na hindi ba? Nakalabing ani ni Kendra. Ano? Ang alin ba? Na nagpakilala na kahapon. Ang anak ni boss. Oo naman. Anong palagay niyo sa akin? Nauli sa balita? Biro niya. So, alam mo na nga. Pilit nito. Yap, yumuko siya para buhayin ang kanyang CPU. Kinalabit niya ang kaibigan na si Digna. Nakakamiss naman yung nakaupo dito. Inginuso niya ang katabing table. Di pa ba kayo nagkikita? Hindi pa. Nandito na ba siya? Ewan ko sa'yo. Naguguluhan ding sagot nito. Hindi na lang niya ito pinansin. Kahit parang nakakalito ang sagot nito. Nang matapos ang file niya, ay inaliw-aliw muna niya ang sarili. Abalang-abala siya sa pagmamatch ng magagandang kulay na gagamitin niya para sa pagdidesign ng kanyang multiply page na may lumapag sa isang box sa harap niya. You really ought to choose that light blue. Mas nakikita yung design ang site mo. Anang nasa kanyang likuran. Kahit hindi pa siya lumilingon, ay kilala niya na ang puso niya, ang boses na nagsasalita. Idagdag pa ang pamilyar na amoy nito. Nakangating hinarap niya ito. Hi! Kailan ka pa dumating? Bati niya kay Drake. Para itong executive sa suot nito, and your heart made a somersault. Gusto niya itong yakapin at halikan. Ngunit bigla niyang naaalala ang mga office mate nilang malamang ay makikita sila. Kanina pa nga ako dito sa likuran mo. Ayaw mo lang akong pansinin. Nagtatampong ani nito. Biglang siya nitong niyakap. Walang pakialam kahit naroon sila sa opisina. Samantalang noon ay hindi naman ito mahilig sa PDA o Public Display of Affection. Hoy, ano ka ba? May ibang tao. Saway niya dahil pinagtitinginan na sila ng iba nilang kaopisina. Namiss lang naman kita Namiss kita ng husto. Walang pakialam na sabi ni Drake. Napansin niya ang tinginan ng mga office mate niya. Inaasahan niyang tutudyuin sila ng mga ito. Pero ni isa ay walang nagsalita. Kahit nga si Digna na laging may komento roon ay deadma lang at patuloy sa ginagawa. Tama na yan. Mamaya na tayo magyakapan. Sa bahay na lang. Nakakahiya sa kanila. Magtrabaho ka muna. Mahinang aniya. Sabay tampal sa braso nito. Opo. Humanda ka sa akin mamaya. He quickly dropped a light kiss on her forehead at lumakad. Teka, saan ka pupunta? Pigil niya rito nang hindi ito umupo sa pwesto nito sa tabi niyang cubicle. Kakausapin ko lang si Miss Awi. Anito. Okay. Pinabayaan na lamang niya si Drake at ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Konting oras na lamang at lunch na
Masosolo na niya ang binata. Inusisa niya ang laman ng kahong ipinatong nito sa desk niya. Naglalaman iyon ng kung ano-anong libro na kulang na lamang sa mga koleksyon niya. Digna, hindi ka pa ba maglalans? Kinalabit niya ang kaibigan. Mauna ka na. Ras daw kasi ito eh. Itinuro nito ang GTS. Program na kaharap. Bumaling siya sa ibang katrabaho. Kayo, hindi pa ba kayo maglalunch? Sige na, mauna ka na, Zoe, ani ni Sandra. Kahit ito ay abalang-abala sa pagtipa sa keyboard nito, hindi niya alam kung chat ba yon o ano. Hindi muna siya umalis. Hihintayin na niya si Drake. Hindi naman siguro ito o matatagalan. Zoe, pumunta ka daw sa office ni Sir Joel. Ana ng isa nilang kaopisina mula sa kabilang department manager nila ang tinutukoy nito. Bakit daw? Ewan ko. Ikaw at si Digna ang pinapupuntaw eh. Total may ginagawa pa si Digna. Ikaw na munang sumaglit doon. Nag-retouch muna siya bago lumabas ng department nila. Dahil sa lunchtime nga, marami siyang kasabay sa elevator. Paglulan pa lamang niya ay napansin na niyang kanina ay tinitignan ng babae sa kanan niya. Medyo may edad na ito at hindi rin mukhang Pilipina. Halata ritong napakaganda nito nung kabataan pa. Excuse me, Iha? Untag nito sa kanya. Apo? Are you Zoe? Mukhang kumpirmasyon lamang ang hinihingi nito at hindi talaga sagot. Yes ma'am. Oh my God, I'm glad to finally meet you. Sa sobrang tuwa nito ay niyaka pa siya ng babae. Wala siyang ibang masabi. I'm sorry ma'am, but I don't think I know you po. Magalang niyang dugtong. Oh, I'm sorry. Kasalanan ito ng anak ko eh. Hindi kaya kasi agad ipinakilala ng maayos sa akin. Diyan tuloy. Sa elevator pa tayo nagkakilala. Bahagya siyang nagulat na nagtatagalog ito, pero hindi yun. Mas ikinaiintriga niya. Sino pong anak ninyo? Usisa niya. Si Drake Francis Drake Quintin. I'm Margo, his mother. Inilahad nito ang palad. Oh my God! Kayo po ang mami ni Drake? Iniabot niya ang kanyang palad dito. Pupuntahan po ninyo si Drake? Yes. May kailangan lang akong i-discuss sa kanya. Ikaw, Iha. Pupunta lang po ako sa manager namin. Eksakto namang tumunog na ang elevator. I'll see you later, Iha. Nagbeso-beso muli ito sa kanya bago siya tuluyang lumabas ng elevator. Shock pa rin siya nang pumasok sa opisina ng manager. Maraming tao ang naglalaro sa kanyang isipan. Kilala na siya ng sekretarya ni Mr. Joel Hidalgo. Kaya sinenyasan na lamang niya ito na pumasok sa loob. Sir? Zoe? Please sit down. Thank you, sir. Nagtataka ka siguro kung bakit kita pinatawag. Tumango lang siya. Huwag kang kabahan. Good news ito, Iha. Pag-assure nito ng mahalatang uneasy siya. Medyo nawala ang kaba niya sa sinasabi nito. Bakit nga po ba, sir? Matagal-tagal ka na rin dito sa kumpanya. At impress ako at ang mga client natin sa output mo. So, I think it is just proper that you are rewarded accordingly for the hard work that you put into your project. Congratulations, Iha. QC ka na. QC ka na ngayon. And that means may increase na rin sa salary mo. Talaga, sir? Tuwang-tuwa na aniya. She was not after the salary increase. Mas gusto niya ang promotion dahil ang ibig sabihin lang niyon ay magaling na siya na mag-spot ng mga subtitle at mabilis na siyang gumawa. Ang pag-check na gawa ng ibang spotter, pero hindi na rin syempre masama ang increase sa sweldo. Oo naman, Iha. Bibiruin ba naman kita? Pagkakagaling mo nga pala dito. Paakyatin mo na rin dito si Digna para malaman niya ang good news. QC na din po si Digna. Yap, dalawa kayo. So that means
5 na kayong sasakit ang ulo sa mga bagong spatter at subtitle. Naku, tiyak na matutuwa po yun. Matagal na noong pinapangarap po na maging QC eh. Kinamayan siya nito. Thank you po sir, thank you po. You are welcome, Iha. And, nga pala, I just want to say congratulations again. I heard kayo na ni Drake. Mabait ang batang yon. Po? Paano niyo po nalaman? Ang alam niya, sa opisina lamang nila kumakalat yon. I just know. Parang hindi na yata kaya ng powers niya na i-absorb ang mga nangyayari sa kanya sa loob lamang ng isang araw. Kaya parang high na high siya sa kaligayahan. Ang lakas mo talaga kay Bossing Zoe. Tudyo ng messenger nang madaanan niya ito pabalik sa department nila. Bakit naman? Alam mo na agad? Tukoy niya sa promotion niya. Oo naman, si Sir Drake pa nga ang nagsuggest na i-promote ka. Saka si Digna. Kasi matagal naman daw kayo sa kumpanya. Yun ang narinig ko. Si Drake? Ano naman ang kinalaman niya dito? Gulat na Aniya. Kunwari ka pa? Ano? Magpapa-cheeseburger ka ba? Tukso nito. Tigilan mo nga ako. Sagutin mo muna yung tinatanong ko sa'yo. Burger. Tinampal niya ito nang mahina sa balikat para makuha ang atensyon. Walang burger. Kapag hindi mo sinabi, anong kinalaman ni Drake sa promotion ko? Ang alam ko, siya ang naglakad ng promotion mo. At kay Digna, yun ang alam ko. Ano naman ang say niya para ilakad ang promotion namin? Mas sinabi niya yon sa sarili kaysa sa kausap. Pero narinig pala nito dahil as usual, na iboses niya ang laman ng iniisip. Siyempre meron. Siya ang anak ng may-ari Sagot nito. Parang may bombang sumabog sa harap niya. What? Anong sinasabi mo? Siya ang anak ng may-ari. Ulit ng messenger. Hindi mo ba alam? Ang tagal-tagal na ninyo kayong magkasama? Hindi mo pa rin alam? Naging kayo? At sukat hindi mo rin alam? Imposible naman yata yun. Sigurado ka ba? Paniniguro niya. Ayaw tanggapin ng utak niya na nagsisinungaling ang nobyo sa kanya at sa matagal na panahon ay itinago sa kanya ang totoo. Oo naman. Wala ka ba dito nung ipinakilala siya kahapon? Hindi na siya sumagot at nagmamadaling tinungo ang daan papunta sa department nila. Ibig sabihin, kahapon pa narito sa bansa ang binata at nang tumawag ito sa kanya, ay kasalukuyan itong nasa opisina. Kung sorpresa man ito ni Drake sa kanya, ay hindi siya natutuwa sa ginawa nito. Daig pa ni Zoe ang hinahabol ng isang batalyong kaaway sa bilis ng kanyang paglakad. Hindi niya lubos maisip kung bakit kailangang itago pa sa kanya ni Drake ang katotohanan. Sa isang iglap lang, ay hindi niya alam kung ito pa ang lalaking minahal niya. Hindi niya pinansin ang ibang tao sa nadaraanan. Kahit na nga naririnig niya ang pagtawag ng mga ito at pagpigil sa kanya na pumasok sa nakapinid na pinto. Akmang bubuksan na niya ang nag-iisang pinto nang marinig muli niya ang isang pamilyar na boses. Hindi mo sinasabing napakaganda pala talaga ng girlfriend mo, iho? Boses yun ng babaeng kausap niya kanina lang sa elevator. What? Gulat na bulalas ng binata. I mean, how? When? Nagkasabay kami sa elevator. And she's such a very nice girl. Sandaling huminto ito sa pagsasalita. Are you serious with her? Pigil ni Zoe ang hininga habang hinihintay ang pagiging kasagutan ni Drake sa tanong ng ina. I admit, I really got curious about her. But hindi na niya tinapos pa ang ibang sasabihin nito at abala na siya sa pagbukas ng pinto. So, curious ka lang pala sa akin. Pigil na pigil niya ang pagtulo ng luha. Ayaw niyang magmukhang kaaway sa harap nito.
After all that this guy show her curiosity lang, para lahat ng yon sa binata. Kaya pala hindi siya nito ay pinapakilala sa pamilya nito. Zoe, kailan mo balak sabihin sa akin na ikaw ang anak na may-ari ng kumpanyang ito? O may balak ka ba talagang sabihin? Iniiwas niya ang braso na pilit na inaabot ng binata. Kilala mo ba ako all along? Nakatungo man ay tumango ito. Pero maniwala ka, hindi kita niloko. Totoong mahal kita. Ang tanging naging mali ko lamang ay itago ko sa iyo ang katotohanan. Napakadami mong chance para sabihin sa akin ang totoo. Bakit hindi mo pinagtapat? Naduwag ako sa magiging reaksyon mo. Kung naduduwag ka, habang buhay mo na lang bang itatago ang kasinungalingan mo? Hindi ko alam kung ikaw pa ba ang lalaking mahal ko. Mapait niya itong nginitian nang may bigla siyang maalala. Ang promotion ko, may kinalaman ka ba doon? Partly yes. Hindi ko kailangan ng isang gaya mo. I can prove myself to anybody. Humakbang siya papuntang pinto. Goodbye, Drake. And please lang, pabayaan mo muna ako. Iha, nakalimutan na niyang naroon nga pala ang nanay nito. Humarap siya kay Margo. I'm sorry, ma'am. Yun lang at umalis na siya. Sayang, mukha pa namang mabait ang ginang. Sayang nga lamang at sa maling pagkakataon sila nagkakilala. Pagpasok sa cubicle niya, dali niyang niligpit ang kanyang mga gamit. Alam niya nagtataka ang mga kasama sa kanyang ikinikilos, pero wala siyang pakialam. Pakiramdam niya ay niloloko siya ng buong mundo. Si Drake at ang mga kaopisina niya na itinuturing na niyang mga kaibigan. Ang napakagandang pangyayari, kamakailan ay bigla na lamang naglaho na parang bula sa isang iglap lang. Kaya pala gano'n na lamang ang tingin sa kanya ng mga kasamahan. Marahil kung ano-ano ang iniisip ng mga ito tungkol sa kanya. Baka inaakala ng mga ito na ginamit niya si Drake para ma-promote. Anak, hindi ka man lang ba lalabas? Nagyayaya ang mami mo na mag-shopping ah. Ibinaba muna ni Zoe ang mga pinag-aaralang papeles bago hinarap ang ama. Kailangan ko po itong tapusin, Dad. Marami pa po akong nakapilang dapat basahin eh. Anak, you don't have to force yourself. Gusto ko to, Dad. Kinabukasan din ay nag-resign siya sa trabaho. Kahit pa nga sinabi ng manager nila na desisyon ng mga ito, nabigyan siya ng promotion at suggestion lang ang ibinigay ni Drake. Hindi siya nakonsula niyon. Hindi na niya kaya pang magtrabaho kasama ang binata. Pakiramdam niya, pati ang trabaho niya, ay isang malaking kasinungalingan. Naging seryoso ang tono ng ama. Ilang araw ng tawag dito si Drake. Ano ba talagang nangyari, anak? Tsaka ko na lang po sasabihin, Dad. I'm not ready to tell you. Alam niyang naiintindihan siya ng mga magulang at iginagalang ang kanyang desisyon. I just wanted you to know na nandito lang kami ng iyong ina. We are always here when you are ready to tell us about it. Thanks, Dad. Itinuon na ulit niya ang kanyang konsentrasyon sa binabasang annual report. Nga pala, Iha, nakausap ko ang sekretary mo. Tutuloy ka pa pala sa pag-alis mo. Hindi mo man lang sinabi sa amin ng mami mo. Himig na nagtatampo ito na agad na nagpakonsensya sa kanya. Dad, sorry. Nakalimutan ko lang po talaga. Sasabihin ko naman po talaga yun sa inyo eh. Nawala lang po sa isip ko. Nito pong nakarang araw sa dami ko pong gustong tapusin. Pasensya na po. Masyado mo kasing ginagawang abala ang sarili mo para kay hindi na naituloy pa ng ama niya ang sasabihin. Dahil nag-iwas siya ng tingin. Mataman siyang tinitignan nito at namagitan sa kanila ang mahabang katahimikan. Anak,
May mga bagay na minsan kailangan mong itago para sa ikabubuti ng lahat. Parang ipinapaintindi nito sa kanya ang sitwasyon nila ng dating nobyo. Hindi ba mas mahirap mabuhay sa isang kasinungalingan, aniya? Mas mahirap makitang nasasaktan ang taong mahal mo. Makahulugang tingin ang ibinibigay nito na hindi niya malaman kung para saan. May alam ba kayo sa ginawa ni Drake, Dad? Nagiging paranoid na siguro si Zoe kaya pakiramdam niya, pati ang mga magulang, ay pinaglilihiman siya. Malapit siya sa amin pero hindi naman namin siya kukonsintihin kung alam naming nasasaktan ka. Mahal na mahal ka namin ng mami mo, anak. Dahil sa huling sinabi nito, ay hindi niya napigilan pa ang luha. Sinugod niya ng yakap ang ama at hinayaan ang sariling ipagluksa ang nararamdaman sa balikat nito. Mag-iisip-isip lang po ako. Kaya ko din pong lumayo. Baka sakaling pagbalik ko, malinaw na ang isip ko at puso ko para tagapin ang paliwanag niya, sabi niya ng bahagya na makakalma. Hinagod-hagod naman ng ama ang likod niya. Kung yan ang gusto mo, susuportahan ka namin. Bahagya siya nitong inilayo. Don't cry, okay? Pumapangit ka kapag ka umiiyak ka. At hindi bagay sa lahi natin ang pangit. Daddy naman. Gusto mo bang maging pangit? Biro muli nito. Tanging iling lang isinagot niya at muling yumakap sa ama. Alam niyang pagkatapos ng bakasyon niya ay handa na siyang harapin si Drake. Kailangan lamang niyang tanggapin ang mga bagay-bagay. At dito na po nagtatapos ang 7 kabanata. Muli po, maraming salamat po and God bless all.